Last time, pinag-usapan natin yung patungkol sa repentance and faith. Faith in Christ. Kita natin, ng repentance pala ay proseso ng panunumbalik sa original na design sa atin ng Panginoon through Jesus. And pagtalikod sa mga bagay-bagay na against sa kalooban ng Diyos at sa original na design ng Diyos para sa atin at para sa mundong ating ginagalawan. And faith only matters if it is founded on the Lord Jesus Christ. So si Jesus Christ pa rin yung sentro. There's another word na ginagamit sa Bible for the word faith. Ito yung word na makikita nyo sa may John chapter 3 verse 16. Sabi niya, whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Now, marami kami nakakausap ng mga tao na nagsasabi na, okay lang, I have a faith in Christ, I believe in Jesus. Pero parang sa pamumuhay nila, hindi siya, sabihin natin, akma dun sa sinasabi nila na believe in Jesus. And kung sa pagkipag-usap pa sa nila, it turns out na yung sa tingin pala nila na believe in Jesus Christ is just an intellectual agreement about kung sino si Kristo. Sabi niya, naniniwala sila na si Jesus Christ, anak ng Diyos, nagkatawang tao, at walang kasalanan, namatay to pay the penalty of their sins. And yet, walang changes sa kanilang life. No, walang pagbabago. In their mind, they believe. But, yung word na believe ay ibang pagkakaintindi ng mga unang nagbasa ng book na yan, ng word na yan. When we say word believe, it's not just when we say the word believe, it's not just an intellectual agreement sa mga bagay na nasasaad sa Bible. It's not just an intellectual assent. Kumbaga na, yes, totoo yan. Hindi lang siya ganun. It also involves action. No? When the Bible says, believe in the Lord Jesus Christ, agree intellectually of what the Bible says about Jesus, and at the same time, align your life, i-align mo yung buhay mo sa mga bagay-bagay na nasaad sa Bible, no? Sa mga utos ni Kristo na makikita dyan. Merong isang illustration na ginagamit si Dr. Isabella Magalit, o ginamit ni Dr. Isabella Magalit sa kanyang librong How to Share Jesus. Available yan, I think, sa Shopee and other bookstore, no, na malapit siguro sa inyo. Sabi niya, ang belief ay pwede nating ihalin tulad sa babaeng about to marry. Bago siya tuluyang magpakasal, o isabihin natin, bago siya mag-yes sa proposal ng kasal ng lalaking gusto siyang mapangasawa, kailangan niyang maniwala na itong lalaking to ay totoo. Kailangan niyang maniwala na mga sinasabi ng lalaking ito sa kanya ay totoo. Kailangan niyang maniwala na itong lalaking ito ay proproteksyonan siya, itong lalaking ito ay ililid siya, itong lalaking ito ay pwede niyang pagkatiwalaan ng kanyang buhay. Because of the love of this man na gusto siyang mapangasawa, even yung kanyang sariling buhay ay handang ibigay sa kanya just to protect her. Sabi ni Isabella Magalit, ganun ang belief. Pero, sabi niya, it involves also action on the part of the bride-to-be. Kailangan niyang talikuran yung mga dati niyang manliligaw. Kailangan niya nang itigil yung pakipag-usap sa kanila. For the purpose of getting to know each other. I-stop niya na yun. Kailangan niya nang talikuran yung kanyang buhay dalaga. Kailangan niya nang talikuran yung pagtitiwala niya sa kanyang magulang. Pagtitiwala, reliance, independence sa kanyang parents, because meron siyang bagong object ng dependence. Meron na siyang bagong object of security. Walang iba kundi yung lalaking mapapangasawa niya. Sabi ni Dr. Isabella Magalit, that's what it means to believe in Jesus. So do you believe in Jesus?